Ito, pakinggan natin mga bossing. Ito maganda to. Kanina, pumalag na si Alan Peter Cayetano. Kasi si Alan Peter Cayetano, hindi yan umiimik. Pero kanina, umimik na si Alan Peter Cayetano. At inisa-isa niya na yung mga maiingay na mga senador. Kasi putang ina to si Tulfo, hindi ko rin maintindihan. Putak sila ng putak nung wala sa kanila yung posisyon. Nung nakuha na nila yung posisyon, putak pa rin sila ng putak. Erwin Tulfo, Rapi Tulfo, Ping Lacson, palit-palit lang itong mga uhugin na ito. Tangina, hindi naman mga abogado. Galit na galit sila na live ng live sa Facebook si Alan Peter Cayetano, samantalang si Rapi Tulfo, YouTuber. Nag-a-upload sa Facebook, pukin ang ina niyan, pero galit sila kay Cayetano na nagpi-Facebook siya. Si Erwin Tulfo, pag kumakain, binibidyo pa, mga lods, ito ang ulam ko ngayon, tinapa, at saka itong lato. Ang sarap. Ang sarap ng pagkakaluto. Pukin ang ina nyo. Pag kayo nagpe-Facebook, okay lang. Pag si Alan Peter Cayetano nagpe-Facebook, ayaw nyo. Ang ina, anong klaseng mga tao kayo? Buti sana kung wala kayong social media. Buti sana kung di kayo nagpe-Facebook. Buti sana kung hindi kayo mga social media personality. Bago naman kayo maging, bago naman kayo maging mga senador. For the views naman kayo, mga hayop kayo. Si Rapi Tulfo, pinagkakakitaan yung away mag-asawa. Yung away ng barangay. Yung mga mag-asawa na hindi magkasundo kung kanino mapupunta yung singsing at yung kwintas. Yan man lang ang ginagawa ni Rapi Tulfo, at ginagamit niya yan yung social media para kumita sa problema ng may problema. Ilang milyon ang followers ninyo sa Facebook at YouTube? Ilan ang mga views ninyo? Tapos nagagalit kayo kay Cayetano pag nagpe-Facebook live siya? Anong paki nyo? Kayo nga, ginagawa nyo yan, tapos nagagalit kayo pag ginagawa ng iba? Putang ina nyo, kayo may ari ng mundo? Salita pa kayo ng salita, nakuha nyo na nga. Bakit kailangan nyo pa magsalita? Alam nyo kung bakit? Wala silang makita kay Alan Peter Cayetano na pwede nilang ilagay or ipanghawak sa leeg ni Alan Peter Cayetano. Hindi magnanakaw si Alan Peter Cayetano. Si Alan Peter Cayetano, nag-order ba ng mga babae sa Maidas Hotel? Si Alan Peter Cayetano, sinabi ba nung mga 18 Marines na katanggap siya ng mali-malitang pera katulad ni Erwin Tulfo? Di ba hindi? Pero si Erwin Tulfo na manyakis daw kasi 5 babae pinapapunta sa kanyang hotel. Binibigyan lang ng tip pag di gusto, tapos iniiwan yung mga gusto. 10 ang anak yata, 10 yata, hindi ko alam kung 10 o 20 ang anak sa iba-ibang mga babae. May iskandalo bang ganun si Alan Peter Cayetano para magalit kayo sa kanya? Wala naman. Gaano kayaman si Alan Peter Cayetano? Meron ba siyang 600 plus million na net worth? Abogado to Hindi ko alam kung billionaire siya. Pero alam ko, baka hindi siya kasing yaman ni Erwin Tulfo na dati lang broadcaster. Dating patay gutom lang, mandruga sa Amerika, tapos naging 600 plus millionaire sa Pilipinas. Tapos siya yung galit na galit, siya yung mahilig manita. Si Rapi Tulfo, yung mahilig sa social media, pati yung kanyang pagpaparty, social media, yung anak, yung pag-inom ng malaking bonjing na alak, na gumastos ng 7 milyon sa 2 gabi, social media. Tapos pagdating kay Alan Peter Cayetano, galit kayo sa social media. Ano ba pag nagso-social media si Alan Peter Cayetano? Nagbabahagi siya ng salita ng Panginoon. Yun ba kinakagalit nyo? Dahil mga demonyo kayo. Ayaw nyo na nagbabahagi si Senator Cayetano ng mga salita ng Panginoon dahil mga demonyo, satanas, kahit mga diablo kayo. Dapat nga matuwa kayo dahil siya, kahit senador, bukod sa kanyang pagsunod sa batas, sumusunod pa sa Biblia. Nagbibigay siya ng mga aral patungkol sa Biblia. Ayon kay Hipokrito 1:102. Buti nga nagbibigay siya ng ganun O kayo wala, utangin na ninyo, wala kayong silbi, wala kayong naitutulong. Ang natutulungan nyo lang mga magaganda at mga sexy. Yun lang ang mga natutulungan ninyo. Pero yung mga Pilipino, natulungan nyo naman. Ikaw, Erwin Tulfo, ano ba naitulong mo? Kupal ka. 1 taong ka pa lang na senador, kung makaasta ka, akala mo, ikaw na yung, ikaw si Enrile. Ilan itong mga to? Kung makapagsalita kayo, papasukin na natin kaagad si Alan Peter Cayetano na magkarambulan na tayo rito. Ang message ko kay Senator Lacson, simple lang. Gusto mo, tumahimik muna ako, meditate, pray, ikaw din. Ang message ko kay Senator Lacson, simple lang. Gusto mo, tumahimik muna ako, meditate, pray, ikaw din. Pero, Senator Lacson, napakahaba ng iyong career. Nakilala ka bilang nag-expose, nakilala ka na sinusundan mo yung ebidensya. Of course, there have been many issues also regarding you, your family, pero yung businesses nyo. Pero, ano yung mga issue na yon? Yung anak daw niya, smuggler na simento. Di umano kinukonsinti niya na yung anak niya, smuggler na simento.
Ito si Lacson, may kaso ng murder to. O tas yung Kurotong Baliling, yung rob out ng mga ng mga magnanakaw ng bangko. Oh, yung sindikato ng Kurotong Baliling, rob out daw 'yun, hindi daw shoot out 'yun. Ibig sabihin inside job 'yun. Oh, tapos yung Daser Corbito, yung sinunog sa sasakyan kasama yung si Daser at si Corbito yung mag-amo. Oh, siya din ang sinasangkot doon. Putang ina, nakala mo kung magsalita si Lacson, ang linis-linis. Si Alan Peter Cayetano, may kaso ba murder yan? Meron. May kaso ba si Alan Peter Cayetano na rob out? May kaso ba si Alan Peter Cayetano na smuggling ng simento? Wala. Bakit siyang inaaway ninyo? Bakit yung may mga bahid, may mga dumi yung mga pangalan ng mga pamilya, bakit sila yung mga matatapang ngayon na magalit sa mga matitinong tao? Tapos sa matindi nito, sinabihan pa si tawag dito si Cayetano na mag-meditate at magdasal. Putya, ikaw kaya Lacson, subukan mo magdasal sa Panginoon. Sa Panginoon na hindi sa demonyo. Si Satanas yata ang sinasamba nyo. Kaya ganyan ang mga ugali ninyo eh. Sinantabi ng Pilipino yon kasi magaling ka mag-imbestiga eh. Pero ngayon, bakit? Panay comment mo na lang sa mga witnesses pero ayaw mong humarap sila sa committee. So ako hindi ko sinasabi na lahat ng witnesses na to, former Marines, mga bodyguards, mga former military, active military yung iba ha, na naging security. Hindi lang ni former congressman and head of the Appropriations Committee ng House na si Saldico. Marami pa po dyan kasi alam naman po natin na parating may security naman po ang ating mga congressman, senador at mga sekretary, di ba? Alam naman po natin 'yon. Alam natin hindi sila pipit bingi. So anong mawawala na may hearing na fair at pakinggan? Pero in the meantime, inuubos kami, di ba? Kaya ang susunod daw si Senator Marcoleta, di ba? So I will, and then si Senator Bongo. So I wanna honor Senator Bongo, Senator Bato, Senator Marcoleta, Senator Jinggoy. Bakit? Nung before May 11 po, nung nag-usap-usap kami, in fact, nagkita kami May 10 eh. At bago ko mapagharap-harap po ang 12, wala po si Senator Bato noon, nagsabi na po kaming lahat na dadaan tayo sa pagsubok na to at may magsabi na lang pag hindi na kaya. Pero napakarami nagsabi noon, kulong na kung kulong, harapin na natin kung ano to, etc. O walang hiwalayan tayo, grupo tayo. So I'd like to honor those who are in the front line. I'd like to honor those who held out, di ba? But ang problema kasi, nagbago yung laban eh. From just having a platform sa Senate para fair yung ating impeachment, para makapag-focus tayo sa economic crisis, at para lumabas ang katotohanan, nakita na namin kung gaano kalaki ang skandalo at yung corruption na to eh. Ongoing to ha. Yung sasabihin nila na wala nang nakawan ngayon, tell that to the Marines. Nagbabago lang. Criticize, I have to keep on message. I have to continue talking to you and explain what we're fighting for. Let me read this and let me ask you if it resonates with you, no? So, syempre, pag nag-survey, halimbawa tayo ngayon, tapos inisa-isa, anong klaseng Pilipinas ang gusto nyo? Anong napipicture nyo? Siguro the easiest way to say it is some will say, Sir, parang Singapore. Sir, parang Japan. Sir, parang Switzerland. Depende kung anong napuntahan mo or nakita mo, di ba? What do you think of this? We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God in order to build a just and humane society and establish a government that shall embody our ideals and aspirations. Hindi nila maintindihan yung preamble. Hindi nila maintindihan yung preamble. Alan Peter Cayetano, kahit ilang beses mong basahin, hindi naman abogado yung 3 itlog na yan. Yan si Tito Vic and Joey ng Senado. Yan 3 bugok na yan, hindi nila maintindihan yan kasi hindi man mga abogado yung mga ulol na yan, mga gago yan eh. Kahit Tagalogin mo pa yan, gawin mo Latin, Incheck, Hapon, hindi nila yan maiintindihan, hindi nila intindihin yan dahil mga ugaling magnanakaw tong mga to, mga ugaling kriminal to. Matitigas ang mukha nito, propagandista tong mga to, political operator yung mga yan, hindi naman talaga mga public servant, mga ulol na yan eh. Promote the common good, conserve, develop patrimony, and secure to ourselves and our posterity the blessings of independence and democracy under the rule of law and a regime of truth, justice, freedom, love, equality, peace, do ordain and promulgate this Constitution. So yun, medyo sa umpisa at saka sa dulo, giveaway kasi hindi po to
nilikha lang ngayon or sinulat or hindi to chinat GPT or hindi to yung parang survey, kung hindi ito po yung preamble sa ating 1987 Philippine Constitution, di ba? Ibig sabihin po, Sa ulo ko kasi yan eh, Consti. Meron akong isang subject niyan. Pero ako rin hindi ko maintindihan yan eh. Pero alam ko preamble yan, hayop na yan. Kung ako nga, mas matalino ako kay Erwin Tulfo, di ko naintindihan yan, siya pa. Di ba? Ano ba yan? Sige, diretso natin. Huy! ID. ito po ang attempt na i-articulate kung anong Pilipinas ang gusto natin. Can I highlight for today? One, the aid of Almighty God. So dun po sa inyo naman nagsasabing, wag nating isama ang usapin Diyos o ang batas ng Diyos sa batas ng tao o gobyerno. Hindi po mismong konstitusyon natin sinasabi in the aid of the Almighty God. I agree with you if you say na wag nating sabihin ang Diyos kampi kami sa amin or kampi sa inyo o kayo, demonyo kami. Ganito. I agree with you kasi nga dapat we're on God's side. Hindi dapat nating claim na God is on our side, di ba? Mali yun. Kaya nga ang presidente, sumusumpayan, nakapatong yung kamay niya saan? Sa Constitution ba? Hindi sa Biblia. Sa Bible nakapatong yun. Kasi importante yun, yung pagiging makajus. Parehas na importante yan. Dalawang libro ang pinaka-importante sa mundo. Yung Biblia at saka yung konstitusyon. Sa ibang simbahan, sa mga Muslim, Quran at saka yung Constitution. Sa ibang simbahan, kung ano meron silang libro. Pero yun. Dalawa yun na dapat na parehas natin na pinagkukuhanan. Yung isa, doon tayo kumukuha ng prinsipyo. Yung isa naman, doon tayo kumukuha ng direksyon, which is yung batas. Oo, yun. Kaya ngayon yung sinasabi ko na papaano yun? Papaanong itong si Joel Villanueva, paano pa siya makakapag-preach sa kanyang mga tao, sa kanyang mga taga-samba? Kung parehas niya na sinuway yung dalawang libro na yan. Oo, parehas niya sinuway yan. Doon sa isang libro, sa libro ng Biblia, sinuway niya yung Biblia papaano, yung faith sa Panginoon papaano. Sumunod ka sa mali. Sumunod ka sa mga oppressors. Mantakin mo, ano lang ang kaso ni Villanueva? Ang kaso man lang ni Villanueva, plunder lang. Plunder. Pwede kang makalaya dyan kung magaling ang abogado mo. Kung talagang walang ginawang kasalanan, pwede kang makalaya Si Pastor Apollo Kibuloy, ano ang mga ikinaso sa kanya sandamukal? Hindi lang dito sa Pilipinas, pati sa ibang bansa. Meron siyang option para hindi siya makulong. Ipagkanuno si Pangulong Duterte. Si Pastor Apollo Kibuloy ang kauna-unahan na sinampulan nila para matakot ang mga Duterte. Pero anong sabi ni Pastor sa mga Duterte? Huwag niyong isipin ako kasi kaya ko yung sarili ko. Ang isipin nyo yung mga sarili ninyo. Again kauna-unahan na sinampulan ng gobyerno ni Bongbong Marcos si Pastor Apollo Kibuloy. Kung si Pastor Apollo Kibuloy na napakalaki ng naitulong kay Bongbong Marcos nung kampanya, tinarantado niya pa, what more kayo? So ayan, ginawa nila kay Pangulong Duterte, pinakulong sa ICC, ginawa nila kay Inday Sara ngayon, impeachment. Ginawa kay Bato, ginawa kay Bongo, ICC din. Di ba? Natinag ba si Pastor? Humingi ba ng tulong si Pastor sa kanila? Ilabas niyo ako dito? Di ba? Hinaharap ni Pastor lahat noong sakripisyo dahil sa kanyang prinsipyo. Ano yun? Hindi totoo lahat ng binibintang niyo sa akin, kaya haharapin ko. Yung kaso ni Pastor, ang tagal na wala pang schedule yung kailan ang susunod na hearing. Sobrang panggigipit yan. Pero kay Pastor, sige lang, okay lang, ganun talaga Hinanda na ako ng Panginoon para dito kasi nga, ang prinsipyo ko dapat nakabase yan sa Biblia at saka sa batas. Pag alam ko na hindi tama, mali sa batas, hindi ko dapat sinusuporta. Lalong-lalo na, pastor ako, tapos mali sa Biblia, susundan ko. Lalong-lalo na. Hindi ko gagawin yan. Ito si Joel Villanueva, nagpapastor ka. Nagsasabi ka ng salita ng Panginoon. Sinuturuan mo yung mga tao na maging matuwid, tas putang ina, hindi ka matuwid. Ano nangyari yun? So kung ako, JIL, naririnig ko si Villanueva, yung mag-amang Villanueva, yung Sibak Party List, pang-10 sila sa pinakamalaking perang nakuha. 3 billion na nakuha nila sa kanilang party list. Ito si Joel Villanueva, merong issue ng korupsyon.
kickback. Nasa minority, lumipat. O nasa majority, lumipat para maagaw yung kapangyarihan kay Alan Peter Cayetano. Judas, nagsakripisyo si Jinggoy ng kanyang kalayaan. Si Bato de la Rosa, sinakripisyo niya yung kanyang buhay. Lumabas siya para makuha ni Alan Peter Cayetano at magkaroon ng independent na Senado. Mantakin mo, pinagkanuno niya yan. Makikinig ka ba sa nasa pulpito? Makikinig ka sa isang tao na putang ina Judas? Ikaw, kung tagasunod ka ng simbahan nila, maano ka? Susunod ka sa kanya? Ngayon, kung ako, taga KOJC, nakita ko si pastor nakakulong dahil sa prinsipyo, dahil sa paninindigan, sa pagsunod sa batas at sa pagsunod sa salita ng Panginoon. Magiging proud ako kay pastor. Bakit? Magiging proud ako kay pastor Kibuloy. Bakit? Kasi may paninindigan siya, nandoon siya sa tama, hindi niya ginawa yung katulad nung ginawa nung iba na, okay lang, hindi ako makulong. Okay lang, ipagkanuno ko yung mga kaibigan ko. Basta ang importante, maayos ang simbahan ko, maayos ako. Hindi, tingnan mo, gaano kaganda ang Kingdom of Jesus Christ ngayon. Kahit si Pastor Kibuloy, alam nyo, kinulong nila si Pastor, akala kasi nila, kaya nilang gibain ng Kingdom of Jesus Christ sa ginawa nila kay Pastor. Hindi, mas lalong lumakas ang KOJC. Alam nyo ba bukas, meron silang 3,000 baptism lang naman, palakpakan. Buwan-buwan, libo-libo ang nababaptize. Sabi ko nga baka mamaya yan, JIL pa yung mga binabaptize nila. Oh. Totoo yan, mga bossing. Hindi ito away ng simbahan, ha? Kasi ang paniniwala, nasa tao yan, pero, nandito tayo sa mga klase ng mga leader ng mga simbahan na ito. Anong klaseng leader yung 2 Villanueva? Ikukumpara mo sa mga Manalo. Ikukumpara mo kay brother, kay brother, kay brother, Mike ng El Shaddai. Ikukumpara mo kay Pastor Apollo Kibuloy. Ang tagal na ng Jesus is Lord. Ano ang naipatayo nila? Puro negosyo. Mga buildings na may mga Jesus is Lord. Tingnan mo ang Iglesia ni Cristo, tingnan mo mga ipinatayo nila para sa kanilang mga miyembro. Tingnan mo si Pastor Kibuloy, sa mga ipinatayo niya at mga programa niya para sa mga taga-Kingdom of Jesus Christ. Tanungin niyo yung sarili niyo. Meron kayong ganyan? Wala. Bakit? Kasi nasa leader yan. Kung yung leader niyo babaero, diba si Villanueva, may mga issue yan ng pambababae din. Tapos may issue pa yan nung nakarang administrasyon na yung TESDA, di ba, plunder din yung kaso niyan. Ibig sabihin, nasa na talaga nila yan, nasa style na talaga nila yung ganyan. Ngayon, meron na naman siyang kaso. Consistent. Di ba? Tapos sasabihin ng mga tulpo, bayani? May bayani bang ganyan? Mga ulul. Yun lang, diretso. But yung salita ng Diyos ay importante. So that's number 1. Number 2, malinaw na malinaw dito. Rule of law, ibig sabihin po, hindi tao yung masusunod kung hindi batas. Diba? At nakalagay din po dito, yung sinasabing regime of truth, justice. No? So ibig sabihin po, kailangan maghari ang katotohanan. So let me go to a new word, cover. Cover. What does it mean to be covered or to have cover? Diba? So sa libro, yung cover, yun yung ibabaw. Pero halimbawa, sa ating mga Kristiyano ulit, mga kapatid nating Muslim, Assalamualaikum, let me use the biblical principles and talk a little bit about what is close to my heart in what I've learned dun sa biblical principles. So halimbawa, sa mga Kristiyano, hindi po ang ating sariling gawa or hindi tayo worthy na ma-reconcile sa Panginoon. Pero paano yun? May utang tayo, may kasalanan tayo. We are covered by the blood of Jesus. You are covered, di ba? So, pag sinabi kong, halimbawa, George, in advance mo 3 months na sweldo. Sir, sabi mo last time, pag nag-overtime ako ng itong habang SP ka, covered na yung utang ko, di ba? Bayad na yon. So, napaka-importante po ng word na cover. Okay. Having said that, ano po ang ibig sabihin pag sinabi natin na ngayon na recovered? Ibig sabihin, na-cover dati, nawala, nire-recover mo. Diba? So for example, during the time of President Aquino and the first half bago nung pandemic, President Duterte, napakaganda ng ating ekonomiya. Nagkaroon ng economic recovery. Diba? Nag-recover ang ating ekonomiya. Nagsimula nung pandemic, nagka-problema, and then gumanda-ganda after the pandemic. Then, ayun, sunod-sunod. Yung ating flood control scandal, actually, ano lang po yun. So yun siguro ang pinakamalaki. Pero napakadami pa na systematic corruption na hindi na pag-uusapan. And then, of course, nangyari itong Ukraine-Russia conflict at tapos yung Middle East, nakakatapos lang pero we still feel the effects. So what I'm saying, again, our economy is suffering. We have to recover. Okay. So, in terms of nation building,
Yung 13 po ngayon o yung majority led by Senator Lacson, Senator Soto, Senator Win Gatchalian, of course, as the Senate President, the two Senator Tulfos, Rafi, and Erwin, I will not take it away. They want to build a nation. Don't take it away from us. Yung aming pong grupo want to build a nation. So, good faith po tayo. Meron kayong vision of a nation you want to build. Meron kaming vision nung gusto natin i-build. Pero tanong ko, anong regime? Regime of truth and justice ba? Kasi kung regime of truth and justice, let me tell you, mga kababayan, there are two groups now. Those who want to uncover the truth and those who want to cover up the truth. Dalawa lang po ha, dalawa lang po. So pwedeng one who wants to uncover, di ba? One who wants to cover up. O, ulitin ko ha, one who wants to cover up, wants to uncover. O, so dalawa lang parati yan, dalawa lang ha. Kung ano man ang ating kulay. Kita niyo yan, dalawa lang, ha? Dalawa lang problema natin. Liberal at saka Marcos. Oh, loyalista at saka liberal. Ano yung problema ng Pilipinas? Putang ina nga, tinaubos lahi ng mga yan. Di matatapos problema sa bayan. Yung isang Senado, gustong pagtakpan yung flood control scandal. Ganun lang naman kasimple yun eh. Yung isang Senado, ang gusto, maalaman kung sino yung mga nagnakaw sa pera ng taong bayan. Saan kayo? Ikaw, tatanungin kita, saan ka? Doon ka? Sa kalatulpo na gustong pagtakpan yung mga pagnanakaw nila? O dito ka sa gustong hanapin sino talaga yung mga magnanakaw, tamaan kung sino tamaan? Yun lang naman yun eh. Oh, yun lang yun. Mamili ka lang. Dalawa lang. Dalawa. Oh. Gagalit na naman sila niya. Politika. Ang punto po, we have to meditate, we have to pray, we have to make a decision. Bakit po? Mali-maleta ang reward kung ikaw ay para dun sa cover up. Pero, napakalaki ng mga consequences. Kaso, bashing, tatanggalan ka ng kung ano-ano. Basta, ipa-file lang ka ng cyber libel kapag ka ikaw ay for uncovering the truth. That's just the nature of things. Whether you talk about organized crime, whether you talk about slavery, whether you talk about all the injustices in the world. Those who want to keep the injustice, those who want to cover up, usually have the resources. Kasi kumita sila doon eh. Di ba? Nandoon yung kayamanan ng mundong ito eh. But those who want to uncover the truth, to reveal the truth, di ba? To show the truth. So why is this important? Because, for example, we're an agricultural country, di ba? Gusto natin hindi lang to produce our own food. We're an archipelago, pero nag-i-import tayo ng isda. Nakakakain tayo, pero magsasaka natin, hindi nakakakain. Mga anak nila ayaw na pong maging magsasaka kasi walang pera sa pagiging farmer. And there are a lot of good programs, di ba? But ang pera, habang ang hindi lang naman flood control, di ba? Pati yung irrigation, ninakaw din yun. Ilan regimes ang dumaan, pati fertilizer, di ba? Tubig ang binigay nung before sa ating mga farmers. So what I'm saying there is that in any home, in any building, in any nation, foundations are important. So kapag ka ikaw ay gumawa ng isang bansa, ang pundasyon niya ay sa buhangin, gigiba yun. Gigiba po yun. Kasi hindi tama ang pundasyon. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo